Mga kasama, maayong adlaw o laing episode na usab no sa tuang programa sa digital ang Unscripted with Radyo Manbrayo Ronyate mga kasama og sa tuang mga kaigsuonan no nga nagatan-aw karon. Hello diha kaninyong tanan og kumusta kamong tanan diha og kami nang hinaot nga naa kamo sa kalipay og safe no nga pag kinabuhi everyday. So karong buntag mga kasama, laing episode na usab ang ato ang isgutan miaging mga simana mga kasama. Kauban nato no ang ato ang very special guest si Dr. Joseph Malida. So karon mas isgutan pag yun nato mga kasama more on eyepiece nato nga mga kaigsuonan para mas masabdan nato sila o sabay mga programa para sa ilaha og unsa nga mga tabang gikan mismo sa gobyerno pinaagi sa representasyon nila no sa ato ang government aron nga mas hatag nato ang ilahang angayang madawat no og ang ilahang lugar sa syudad mga kasama. Karong buntag makauban nato si Sir Jerome Ante no ang ato ang Indigenous Peoples Mandatory Representative sa may Mulok South Cotabato. Sir Jerome, maayong buntag. Yes, hello, mayong buntag, mayong adlaw kanatong tanan, few flafos dal flanok o blaon di tibuok Soc Sargent area kung asa man makaabot ang ato ang programa sa DXMD maayong adlaw kanato. Yan. So sa ato mga kaigsuonan no nga mga eyepiece nato ato ang mga kaigsuonang mga blaan no nga nagapaminaw karon nasa kabukiran no sa mga farm no. So simulcast usab mga kasama sa mga nagapaminaw sa ato ang programang Sentro Serbisyo sa radyo no sa RMN Gensan. Yan maayong adlaw diha kaninyong tanan. Sir Jerome no kumusta og para sa tanan no mas masabtan nila sa bagay trabaho sa kuan kaning kumbaga responsibilidad sa IPMR or kaning Indigenous Peoples Mandatory Representative. Yeah, oo. Very challenging ning trabaho no sa municipal IPMR. Mandatory, this is mandatory no. Mandatory by law na magkaroon og boses ang ato ang mga indigenous peoples diha sa lokal nga panggamhanan no. Yes. In the oil level of council no. Sa barangay meron din tayong barangay IPMRs. Sa munisipyo na context meron din tayong municipal IPMR, and even in the province no meron tayong mga representative in the province. Ayan, so muna no. So usabay mga kuan sir no naabay mga kumbaga specific nga mga programa or kanang unique nga mga programa nga kini siya alang gyud ni sa mga eyepiece nato nga mga kaigsuonan dapat ni sa ilahang mauni siya ang program nato nga ipatuman. Sir Jerome. Yeah, oo. Ako driven ko na ato ang tinguha diri sa lungsod sa Pulumulok is ang IP dili siya mabilin sa laylayan. Ang ato ang gusto nga mahitabo is magkaroon ang IP og access when it comes to basic services sa ato ang munisipyo under the bagong Pulumulok administration of Honorable Mayor Palencia. Ayan, okay. So sa kadugay no nga kuan kani dugay naman gid siya ga-exist no nga naay representasyon no ang ato ang mga kaigsuon ng mga IP sa barangay, sa konseho no sa kanang kung unsa nga sa syudad. Kumusta sir? Kumusta ang epekto niini og asa na karon ang ato ang mga kaigsuon ng IPs no sa padayon nga hatag nato og kaning mga maayong mga programa sa ilaha? Napabay kulang or napabay dapat i-improve? Sir Jerome? Yeah, daghan pagyud og dapat i-improve no. Kasi limited ra pod ang trabaho no sa IPMR. For example, sa iyang function as local legislator, kinahanglan magkakaroon mag-involve siya, maging effective ang involvement niya diha sa policy making body sa lokal na konseho. Kinahanglan mo panday og mga balaod, ordinance, resolution, pabor no. Yan yung bias ng mandatory representative kasi nagatanaw siya sa kapakanan ng indigenous people. Yan po, sir. Yan. So personally Sir Jerome sir napay kuan kanang usahay maka-feel ka og kanang murag kanang kumbaga especially kung dili dayon mahatag no ang imong gina-propose nga mga programa
personally maka-feel ba ka usahay nga murag personally sa imong kaugaling nga ma-feel ni nga murag ma-behind ka or kanang dili ka mapansin or although kanang kuporket na ka sa kanang minorities o kaning IPs na hutong ay may inana personally Sir Jerome. Ay, yeah, ho, sometimes maka-feel man ta og medyo ma-discriminate sometimes kasi naata sa minority, but again, that is part of our work, no? Trabaho lang para ilabi nato ang problema sa tribo para ma-address ang katong mga kinahanglan nga mahatag para kanila, ho. So yan. So laban lang. Laban lang. Pero sa imuha sir, sa imuhang representasyon, no, sa ato ang IPMR, no, sa Pulumulok, South Cotabato, unsa ang mga kuan kanang kumbaga maingon nimo nga kini siya nahimo nako isip IPMR representative o kumusta na ang resulta ni ini ngadto sa ato ang mga IPs nga mga kaigsuonan? Yeah. First 30 days nato sa pagtrabaho, nag-assume ko office last June 7, 2023. So agad-agad gitrabaho nato within 30 days ang katong recognition of the indigenous political structure, or I mean the municipal tribal council, okay, no, para magkaroon og recognition. And then ang tanang problema sa tribo, for example sa kanang mga settling dispute kaswala, so dito na siya ma-settle, dito na siya istoryahan, no. So salamat po sa support sa atong municipal government kay agad-agad gi-recognize by virtue of resolution sa 19 Sanggunian Bayan, and of course ang support po sa atong mayor, itagaan po og honorarium atong mga nagtrabaho dito from Monday to Friday. Oo, para mo tanaw, no, sa problema sa tribo. Oo, and then aside from that, ato pong gi-establish ang identity sa Blaan, oo, by virtue of ordinance. Maunang ordinansa na atong na napanday diya sa 19 Sangguniang Bayan, and last year naging successful ang unang first Blaan Day, no, okay, sa Pulumulok. So gusto nato manggod i-establish ang identity sa Blaan. Nganong Blaan? Blaan because in account of history, Blaan man talaga kasi ang nauna, no, sa Pulumulok. Yes. Gani by virtue of presidential decree ni Carlos Garcia, hindi ko lang correct me if I'm wrong, murag 1961 okay, nagkaroon ng reservation dyan sa Pulumulok, no. Again, para to siya sa recognition sa atong mga IPing na Blaan. That's why Blaan yung Blaan Day tungod territorial ang IP. So kung wingon tag Pulumulok, so lugar siya sa mga Blaan ti unang panahon. Ayun. And another thing is that another ordinance na atong napa-approve is kaning ordinance strengthening indigenous political structure. Kinahanglan lig-uno nato ang ato ang indigenous political structure, ang ato ang mga IP leaders kay sila ang ato ang mga katambayayong, no. Ako nalipay lang gid ko diri sa leadership sa Pulumulok kasi gusto nato nga ma-incorporate, no, ang IP welfare diha sa development, no, nga dili siya mabilin sa laylayan. During sa SOMA sa atong Halangdong Mayor, ang marching order sa atong mayor na wala, no one is left behind. So ako driven ako dito sa direction nga to nga dili pwede mabilin ang mga IP sa laylayan. Kinahanglan mo abante ang tribo. Kaya nga sabi ko sa mga kasamahan ko, sa staff, kinahanglan nato maningkamot, no. Kasi napabayaan na ta. But naasa to ang bola karon. We should work hard for our people, and then ang ato ang mandate kinahanglan mao gyud na ang ato ang pagkatrabahoon. In reality, sir, no, kini siya
Ambot lang kung mo sa kuan ka ni mo uyon ka ani kay sagad sa mga panahon o ilabi na kung panahon sa eleksyon magamit ang IPs nato nga mga kaisuunan sa pamolitika no napag discrimination nga pwede man na sila bayaran ilang buto padalaan lang nimo sila ganang sardinas diha ibutahan na ka ibutohon na ka so paano ninyo gina-change sir nga pa-educate lang atong mga kaisuunang IPs nga in terms of kanipagpili sa leaders nasa lay standard pod nga ilahang tan-awon para sa ilang future leaders o sa ilang mamahimong leader. Yeah, aminado tayo no nga we are in the sector na vulnerable sector. So isa na siya sa mga ginapa nato no gina-correct nato. Ang atong intervention diha is gina-educate nato ang atong mga kaigsuunang IP. Kaya nga grabe ang ato ang paningkamot no para ma-educate ang ato ang mga kaigsuunang IP, especially ang ato ang mga young generation karon no para kana siya nga perception nila no kagina during sa last hour lang tag gina-invest maiba naman kaya ang atong gina-encourage ang atong mga kabatanunan young generation nga mag-eskwela no mag-eskwela gyud and kaya nga grabe ang ato ang collaboration karon with DepEd no sa atong mga ordinances kauban gid nato na sa pag-implement ang ato ang DepEd kasi nituo ko nga gas-gas naman ang ingon ni Rizal but tinuod gyud na siya if we want change kinahanglan nato edukar atong mga kabatanunan malay nimo 10 years from now di ba sila na pod ang mo kahit papaano mo alleviate pod no in poverty mo alleviate pod ang ilahang situation sa ilahang panginabuhi. Yeah. Last week na bisita nato si Dr. Joseph Malida no og nindot ang iyang programa no sa sektor sa edukasyon og nakasentro sa pagpreserba paso sa sa kultura no sa tong mga kaigsuunang blaan. Isip IPMR sa Pulumulok o sa imong support pod sa inani nga mga grupo, sa inani nga mga advocacy sa DepEd na mention nimo sir no. Ang sa inyohang tabang ani sir. Yeah, prior sa pag-assume na ko office, SK pa ko naging partner ko na si Ma'am Josette no Malida. SK ko for 5 years sa Barangay Landan. And gani partner na ko siya sa katong scholarship program na among gi-implement sa school no under local government barangay local government na fund naapod tay gipanghatag atong nga mga laptop no for school no support and then here comes gitagaan ta og opportunity sa Ginoo nga magrepresenta sa IP so again partner gihapon mi no resources so limited lang ang resources sa atong office but ang ato ang gihimo is to connect Ma'am Josette no Doc Josette sa iyahang program sa mga non-government organization and even local government no so nag-collaborate ang kana nga mga ahensya sa gobyerno and non-government agency para sa katungtumong sa CHLC Cultural Heritage Learning Center and nalipay ko personally kasi kakaiba siya no kasi first in the entire country na nagkaroon ng Cultural Heritage Learning Center so it's a school-based na learning center and I know kumbaga isa lang may og tumong to empower youth and to preserve our culture no ang amuang mga kagawian mapreserba so sa kana na center dako na siya og when it comes to preservation dako siya og tabang oo okay so usa pa yung mga plano nato Sir Jerome no sa kung hisgutan nato ang sektor no sa IPs usa pa yung mga ginaisip ni mga kini sa dapat nato ni siya matuman og maabot sa panahon nga inani na ang ato ang mga IPs ug mga blaan nato nga mga kaigsuonan as local legislator ang among direction gyud is magkaroon gyud og IP code sa Pulumulok. Now dili ko gusto na ang IP code kumbaga
himuon na mong ordinansa and yet wala pa na empower ang atong mga IP leaders. So gusto na ko i-process, na-approve na ang katong ordinance nato on strengthening the indigenous political structure, and naka-incorporate diha is kaning capacity building, training and seminars for IP leaders, and then naka-incorporate po dito katong itong every October na IPRA month celebration. Dapat si IP leaders and the community, of course, makabalo unsa ang iyang basic nga mga rights when it comes to IPRA. Kasi daghan kayo og mga misunderstanding diha, no? So kinahanglan i-capacitate ang IP, ang komunidad sa tribo to prepare, no, para sa katong IP code nga ato ang pagabuhaton sa susunod nga mga tuig. Gani karong October magkaroon ta og SIPA or State of Indigenous Peoples Address para mabalaan sa komunidad, sa tribo kung asan na bata. O unsa po ang ato ang plano sa unahan para at least matabangan ta nila, no? Magkaroon lang ta og isang tumong when it comes to welfare sa tribo diri sa lungsod sa Pulumulok. Ayan, okay. So, sir, imuhang mensahe sa tanan, no, nga mga kaigsuunan natong mga IPs, no, mga blaans nato, no, nga mga kaigsuunan. Go ahead, Sir Jerome, sir. Yeah, sa akong mga kaigsuunang blaan, and of course, mga taga-Kaulo, kay kasi naatay duha ka barangay sa Pulumulok ang naaslay community, ang taga-Kaulo. Madyaw masalam diha kaninyong tanan. Ang ako lang ginaauhag sa atong mga kaigsuunang IP, magtinabangay ta, no, sa ato ang ginahimo diha, especially mga IP leaders nato diha sa Pulumulok. Kinahanglan nato magtinabangay, kinahanglan nato maghiusa para sa ato ang kaugmaon, no, sa mga IP. Kinahanglan nato magkaiusa para sa ang tribo maging muabante, no, muabante kanunay. So salamat sa kaning opportunity og dota fadog bifat dito. Thank you. So mo mga kasama si Sir Jerome ante ang ato ang IPMR diya sa may Pulumulok South Cotabato, ug laing content na usab ang ato ang nahimo mga kasama no karong adlaw, og sa tanan, no, nga naga-suporta na i-follow ninyo, i-like ang ato ang Facebook page, no, sa digital mga kasama. Gawa sa radyo madunggan usab kita ang atong interview kang Sir Jerome, no, para sa ato ang mga kaigsunan maabot gyud nato ang ato ang mga IPs, no, nga nasa kabukiran nga dili maka-access sa social media. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.